Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 67 hanggang 74 na nagpapatuloy. Nilalayo ng lumilipad na aswang si Kelly sa ating bida, iniisip niya na dadalhin siya sa lungga nila at dun lalapain, kung mamamatay din daw siya kinuha ang revolver sa suso, at pinutukan sa ulo ang lumilipad na aswang, sabay silang nahuhulog habang pinapanood ni Liu Ping, nagpalitan niyo ang kamay nito, at ginamit na parang lubid para makahabol, iniisip ni Kelly na katapusan niya na. Pero hindi niya matanggap mawala sa mundo nang hindi man lang nakatikim ng burat, may tumawag sa kanya. Ang ating bida sinalo niya ito sa ere, hindi kinaya ang bigat ng dinadala ni Kelly, kaya bumagsak sila ng wala sa oras, at diretsyong nakapatong na ito, nagkatititigang silang dalawa, biglang tumunog yung kampana, at bumagsak sa kanila, nagka-osek sa binagsakan nito, nakulong ang dalawa sa loob, niligtas na naman daw siya ulit ni Liu Ping nagsabi ito na sisirain ang kampana. Sabay nagsimula magdrama si Kelly, natatakot daw itong mamatay, sinabi naman ng ating bida na huwag itong matakot. Tao din daw siya na nasasaktan, napansin ni Liu Ping na nagkakamabutihan sila. Hindi pa daw siya pwedeng mamatay hanggat hindi naliliwanagan ang mga tanong niya, at niyakap ito ng ating bida, huwag na daw itong mag-alala, at bumigay na si Kelly magpapakain daw ito sa kanya. Nagtanggal na ito ng damit, huwag daw matakot ang ating bida, at nagsimula na silang magbakbakan. Nagsipsipan sila ng walang sukahan isang oras, pinagpapawisan na silang dalawa, hindi na daw magpapapigil ang ating bida. Pinasabog niya na ito ng 3 segundo lang, sa wakas daw napakawalan niya ang bomba, tinatanaw ni Lisin ang tower, ilang oras na daw itong tumutunog maraming pang-aswang ang dadating, sinuutan siya ng sombrero, natutuwa si Dr. Kenmo sa dalawang sombrero nila wag daw itong mag-prank sa kanya dahil nawawala ang mga kasamahan nila. At sa loob ng kampana tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan hindi humihinto ang tunog, sa sumunod na araw, inaantok pa ang ating bida na walang tulog. Tiningnan niya si Kelly buong araw daw silang nagdigmaan, napakasarap daw sa pakiramdam, sabay nagising bigla si Kelly, at nagkaroon ulit ng World War II dahil umibabaw na ito, nagsimula na namang tumunog ang kampana sumasabay sa bawat bayo ng ating bida, pagkatapos ng mahabang digmaan handa ang pagkain, tinawag ni Liu Ping si Kelly para makapagpalakas. Napatitig at lumalabas na naman ang kademonyohan nito. Bakit daw siya tinitingnan ng ating bida? Ano daw ang nagustuhan nito sa kanya? Malakas daw itong bumembang, at kaya daw nitong lakbayin ng malayong lugar makabembang lang, nabigla ang ating bida sa narinig niya. Kahit na sinipsip nito ang sasakyan niya, nakabawi naman siya sa ating bida sinipsip nito ang lakas ni Liu Ping, naiisip nito na maliban sa kapatid niya kailangan niya rin alagaan si Kelly, kaya dapat lagi niya itong nadidiligan para hindi maghanap ng iba. Tumawag naman sa kanya si Li Xin, sinabi nito na nahanap na nila ang imbakan ng mga palay. Magaling daw ang ginawa nito, binulong naman ni Kelly na magkasama daw ang dalawa kagabi, huwag na daw ito magpaliwanag dahil nakilala nito ang damit, sabay kinurot ang ating bida mahilig daw ito, kaya humabol pa sila ng isa. Pagkalipas ng 10 minuto sa unang palapag ng Circle Tower, sinaksak sa ulo ang aswang, buti na lang daw ay hindi nagsanib-sanib ang aswang at tinanong kung nahanap na nito. Nakita na ito ni Kelly, sabay sinilip niya at sinilip siya nito sa mata. Pagkatapos ay lumabas na yung pintuan papasok sa K3 Underground, samantala tumatakbo, at hinahabol ng aswang, si Cowboy mag-isa, napansin ng isang pintuan na pwede siyang makapasok, pumunta siya dito at, pumasok sabay may tumawag sa kanya ng pogi, isang sexy na babae kaya na-inlove siya dito agad, inamoy-amoy niya ito na parang nasa panaginip daw siya, nag-ibang anyo ito, at kinain ang kawawang cowboy. Pagkatapos ay napansin nito na maingay sa kabilang gusali. Sa loob ng imbakan ng palay may mga aswang, sinisinilisin si doktora dahil masyado daw itong burara. Kailangan niya daw itong medisina para sa mga bata, pinigilan nito yung lumalapit na aswang, sabay na patakbo na lang sila. Nakita nila ang makipot na lugar na pwedeng silang sumiksik, pumasok sila dito para makatakas sa mga aswang, sa kasamaang palad masyadong masikip kaya naggitgitan ang mga malalaking kokomelon nila. Samantala sa K3 Underground Research Room. Nakapasok na si Kelly at ang ating bida, nasilip nila na maraming aswang sa harapan, nag-iisip ng paraan si Liu Ping paano makakadaan, at nakita niya yung pampatay sunog at generator, inassemble na niya ito gamit ang sekretong kakayahan, pagkatapos ay lumabas siya sa kanila na gustong magpapansin, itinulak niya ito palapit sa mga aswang, sinalubong naman siya ng mga aswang, sabay sumabog ito na parang nuclear bomb. Nakalayo naman agad si Liu Ping dito, at pumuslit sila habang mausok pa. Nakarating na sila sa target nila kaya binusuhan agad ito,
at nakilala nito kung sino ang nambubuso. Sinabi ni Kelly na sa loob daw ang nanotechnology, at nagulat siya, dahil isang malaking aswang ang bumungad sa kanila na may mata sa tiyan, at may 3 ulo ito. Napatanong na lang sila sa sarili, papaano daw nakapasok ang malaking aswang sa loob? Nagsabi naman ng ating bida na tulog daw ito kaya ayos lang, sabay nagising ito at nagalit. Nagbabala naman si System na isa itong piniling aswang at may 1,000 cash puntos pag napatay niya ito. Napatakbo na lang ng mabilis si Liu Ping habang karga si Kelly. Sa tansya nito nasa pagitan ng A at S level mutant ang lakas ng piniling aswang, binaba niya si Kelly at hinarap niya ang piniling aswang, panangdilatan nito ang ating bida, bigla itong nakaramdam ng pamamanhid, kaya nabitawan ang sandata nito. Hindi siya makapaniwala na hindi niya maigalaw ang mga kamay niya. Sabay umatake ang piniling aswang, nakailag siya dito, gulat siya dahil mabilis gumalaw ang piniling aswang, hindi niya daw akalain na ang totoong piniling aswang ay may sekretong abilidad. Kakaiba daw ito sa lahat ng nakalaban niya, binuguhan siya, ng isang asido, hindi daw maganda dahil tatamaan siya sa mukha. Sa kabilang banda naman sa imbakan ng palay, inaabot ng mga aswang, ang dalawa na sumiksik sa masikip na lugar. Hindi sila makahinga ng maayos dahil sa malalaking didi nila. Humingi naman ng paumanhin si Lee Sin, humaba na yung mga dila ng aswang, at napansin naman ito ni Lee Sin. Dinilaan na sila sa katawan ng 2 aswang, mga bastos daw ang mga aswang. Pero ang totoo ginaganahan sila dito, nagising bigla sa ligaya, nakita nito ang 2 aswang na sarap sa kanila. Binaril niya sila, at pinakain ng sipa, sumubsob naman sa suso si Dr. Kenmo, ligtas na daw silang 2, kaya lalabas na sila sa masikip na lugar. Paglabas ni Lee Sin ay tinusok niya sa ulo ang bastos na aswang, sa wakas daw ay nakalabas na sila. Napansin naman ni Doktora na may sugat si Lee Sin, sa kamay magiging aswang daw ito kapag hindi nila pinutol ang kamay nito. Nagsabi si Lee Sin na nabakunahan na siya ng ating bida, nagulat tuloy si Doktora. Pagkalipas ng 10 minuto na pinaliwanag ang bahay ni Lolo na maraming pagkain at may libreng bakuna pa. Napasabi siya na mahusay daw ang bahay ni Lolo dahil nauna itong makagawa ng bakuna kaysa sa pamahalaan ng Research Institute. Kapag sumali daw siya dito hindi na magugutom ang mga bata, may nakatayo sa likod nila at tinutukan ito ng baril ni Lee Sin. Huwag daw itong gagalaw ng masama sabay naghubad. Sinabi ni Doktora na isa itong tao, pero binaril pa rin siya sa ulo. Pinagsabihan siya ni Doktora Kenmo bakit daw niya ito binaril, biglang may tumayo sa likod niya. Isa palang aswang ang babae at kakainin nito si Doktora. Sa K3 Underground Research Institute, nasalagang asido gamit ang kamay na bakal. Napatanong si Kelly paano niya ito nagamit. Nalilito rin yung aswang, si System daw ang pinapakontrol nito sa kamay na bakal. At aatake na ang ating bida. Nagpakawala ng lumilipad na sapak, tinamaan yung isang ulo ng piniling aswang, pinana niya yung isang ulo, napigilan ang palaso ng kamay nito, sabay gamanti ito ng atake. Nakailag at nag-apoy ang kamay, sabay umatake gamit ang Fire Fist ni Ace, humaba naman ang dila nito, kaya napa-atras ang ating bida, nauubusan na daw ng enerhiya ang kamay na bakal, may naiisip daw na paraan si Kelly, na igagalaw niya ang kanyang kamay, nang tinitigan siya ng malaking mata hindi na niya ito may galaw, ibinulong niya sa ating bida kung kaya nitong mapatay ang piniling aswang pag nakakagalaw na daw ang kamay nito, hintayin daw nito ang hudyat niya. Aayusin daw ni Kelly ang problema nito sa kamay, sinabi naman ni Liu Ping na mag-ingat ito, at pagkakatiwalaan niya daw ito sa laban na ito, humaba na naman ang dila ng aswang, sinalo naman ito ng bakal na kamay, at lumabas yung patalim sa kamay, at gumamit ito ng observation haki para may lege ng aswang, naramdaman ni Kelly, na pwede niya nang may galaw ang kamay, sabay hinugot ang revolver sa suso at tinutak ito sa piniling aswang, kailangan niya daw matamaan ang mata nito. Sabay binaril niya ito at sa pulang mata nito, natuwa naman ang ating bida dahil maayos na ang kamay nito, at nilabas niya ang 2 espada, pagkatapos ay nilusob niya ang piniling aswang at tinusok ito sa ulo, sa imbakan ng palay, gulat si Dr. Kenmo, lalapain na siya ng aswang, gutom na gutom ito, niyakap naman ni Lee Sin si Doktora, at niretrat ito ng baril, basag-basag ang mukha ng aswang, hinihintay nito kung anong gagawin niya, dahil tinamaan niya daw ang 2 ulo nito. Nagulat ito dahil may lumabas pang isang ulo galing sa tiyan nito, buntis daw ang aswang at hindi alam kung sino ang ama. Gumagapang papalapit sa kanila si baby aswang, napapaiyak naman si Dr. Kenmo sa sinapit nito. Tinutukan naman ito ni Lee Sin ng baril para patayin, sa labas ng imbakan ng palay, isang puntod, inilibing nila ang batang aswang at pinagdasal. Kawawa daw ang mga kabataan sa panahon ngayon,
Masyado daw madrama si Dr. Kenmo. Sinabi naman nito na gusto niyang bumisita sa bahay ni Lolo, hindi daw madaling makapasok labas sa kanilang bahay, kakausapin daw nito ang ating bida, sabay tinawagan nito ni Lee Sin, at may napansin siya sa malayo, tinulak nito si Dr. Kenmo at pinadapa, sabay ginamit ang invisible na damit at napatanong si Doktora. Sinabihan niya na wag ito maingay at itinuro, ang nakatayo sa taas ng gusali, nagsimula na itong gumalaw, at nakita nila ng malapitan. Napakalaki daw ng suso nito kasing laki ng buko, sa loob ng K3 Institute, sumigaw ng malakas ang ating bida, pagkatapos ay winakasa niya na ang buhay ng piniling aswang, tapos na daw ang lahat sabi ni Kelly, sabay nagpapogi landing pa ito, at nabigla siya, dahil bumangon ulit yung piniling aswang hindi pa pala patay. Nagbabala naman si System na may papalapit na napakalakas na enerhiya tumakbo na daw sila habang may oras pa. At dito nagtatapos ang Kabanata 67 hanggang 74 na maraming salamat po sa panunood nyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.